Magandang gabi po sa inyo mga kapatid sa Majuro Christian Church. Ngayon po ay July 24, year 24. Para po sa ating pulong panalangin sa ating pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Tayo po ay natapos na sa ikalimang aklat na ating pinag-aaralan. Kung natatandaan po ninyo ang pag-unlad sa pananampalataya. So, nasa huling aklat na po tayo. Ang aklat na ito ay ang paglilingkod sa kapwa. Ito po yung pang-anim na aklat na ating pong pinag-aaralan sa ating pong pulong panalangin. At sa aklat na ito, hinggil po sa paglilingkod sa ating kapwa, ay meron po itong 5 na ating pong bibigyan pansin. Ang pagtulong sa ibang tao na makilala ang ating Panginoon Jesucristo, ang paggabay sa isang bagong mananampalataya, ikatlo ay ang nagagawa ng panalangin, ika-4 ang panuntunan sa pagbibigay, at ika-5 ay ang damdamin ng Diyos para sa sanlibutan. Tayo muna po ay manalangin sa Panginoon, hindi po tayo ng gabay sa banal na Espiritu sa ating pong pag-aaral. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito upang kami po ay muling magsama-sama sa pulong panalangin. At bago po namin gawin ang aming pagdulog sa inyo ay kami po ay mag-aaral ng inyong salita. Sa tulong po ng Santong Espiritong nananahan sa aming mga puso na siyang nakakaunawa ng mga bagay para sa Diyos, ay siyang pong tutulong sa amin. Kayo ang patuloy naming makilala, patuloy mong palaguin ang aming pananampalataya, at sa pamagitan ng bagong aklat na aming pong pag-aaralan hinggil sa iba't ibang bagay na maaaring makatulong kami, Panginoon, sa tao, ay kayo po ang magbigay sa amin ng lakas. Pangunahan niyo po kami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, sinabi po ng Mateo 10:8, Mateo 10:8, ayon po sa kanyang salita, sinabi ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga tagasunod, "Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad." Mateo 10:8. Tayo po ay inaasahan ng ating Panginoon na ibahagi natin ang mga pagpapalang natatanggap natin mula sa Kanya. Una na nga po rito ay ang pagpapala ng kaligtasan na Kanyang ibinigay sa atin. Okay? At tinanggap natin to ng walang bayad, so pwede natin ibahagi ng wala ring bayad. Ang pagbabahagi ay isa sa mga tunay na bunga ng ating pag-aaral sa Biblia, at ugaliin po natin ipamahagi sa iba ang mga bagay na itinuturo sa atin ng Diyos sa ating pag-aaral na ito. Alam mo ba na maaari kang gamitin ng Espiritu Santo upang pagpalain ang ibang mga Kristiyano o isang hindi sa pananampalataya upang makilala ang ating Panginoon Jesucristo? So, layunin po ng aklat na ito o sa sharing ito sa ika-6 na aklat ng ating pag-aaral ay matulungan tayo na higit na maunawaan natin ang ating ibinabahagi upang ipalaganap po ang kaalaman tungkol kay Kristo. Kaya ang mga paksang nabanggit po natin kanina ay iisa-isahin natin upang ito ay maging gabay natin at tulong po kung paano natin gagawin na makatulong tayo sa ibang mga tao. Kaya una pa man, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat bago pa man tayo tumulong, tayo po ay nakatanggap ng tulong mula sa Diyos, lalo't higit ang tulong po ng kaligtasang ibinigay niya sa atin sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Okay? So, dumako po tayo sa unang kabanata ng ating pag-aaral, ang pagtulong sa ibang tao na makilala si Kristo, at titingnan at bibigyan pansin natin ang mga tungkulin. Isa sa tungkulin natin ay ang makapagpatotoo sa iba. Ang sabi po ng Roma 10:14 at 15, Roma 10:14 at 15 ay ito: "Subalit paano siyang tatawagin ng mga hindi sumasampalataya sa Kanya?
Paano silang sasampalataya kung hindi pa sila nakarinig tungkol sa Kanya? At paano sila makaririnig kung walang tagapangaral? At paano namang mangangaral ang mga tao kung hindi sila isusugo? Wika nga ng kasulatan, kay ganda ng paa ng mga nangangaral ng mabuting balita. So, nakita natin rito yung proseso na kung paano ay bago natin maihatid at maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan o paano tayo makapagpatotoo sa Panginoon. Na napakahalaga na ito ay tinanggap muna natin. So, bago natin ito maibahagi sa iba. No? Wala po tayong maibahaging mabuting balita ng kaligtasan sa ibang tao na wala naman tayong tinatanggap. Pero dahil tinanggap natin ito sa Panginoon, ayon sa kanyang biyaya na walang bayad, na tinanggap natin ito sa kanyang tulong at biyaya na ibinigay niya sa atin, ang katiyakan ng ating kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya sa kanya, ay meron tayong rason upang meron tayong maibahagi, no, sa iba. Kaya tayo ay tumatayong mga sugo ng Panginoon upang patotohanan ang ating tinanggap sa Kanya ng kaligtasan ng tayo ay manampalataya sa Kanya. So, tingnan natin na tungkulin ito na tayo ay magtestimony, magpatotoo hinggil sa tinanggap natin sa ating Panginoon. Ayon nga sa Juan 3:16 hanggang 18, samahan po ninyo akong basahin ito. Juan 3, na isang kilalang talata, no, sa sinulat ni Juan sa Juan 3:16 hanggang 18. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. And 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kung makikita natin bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, upang ang sino man sa Kanya ay maniwala o sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito ang patotoo natin sa lahat ng tao, ang hinggil po sa ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo upang mamatay sa krus, bayaran ang ating kasalanan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo ay mananampalataya, maniniwala o magtitiwala sa ating Panginoon. Sapagkat meron pong nakapahamakan, no, sa mga taong makasalanan na wala pong pagkakilala sa ating Panginoon bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. May kapahamakan na naghihintay. At ayon pa rin dito ay yung nararapat nating gawin upang hindi tayo mahatulan, maparusahan, wala iba kundi ang sumampalataya sa Kanya. Malinaw na hinahatulan na ang mga hindi sumampalataya sa Panginoon, no, na sila ay mapapahamak. Pero salamat po sa ating Panginoon sapagkat isa tayo sa biniyayaan po ng pagkaunawa, biniyayaan ng pananampalataya upang tayo ay makakilala sa ating Panginoon na ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Naranasan natin at naunawaan natin sa biyaya ng Diyos ang pagsisisi ng ating mga kasalanan, ang paglapit natin sa Kanya at ang biyaya po na iginagawad ng Panginoon sa lahat ng mga sumampalataya sa Kanya na magkaroon sila ng kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. Okay? Tingnan din po natin sa John 5:24, Juan 5:24, lipat lamang po tayo ng kabanatang 5 ng Juan. And then sa talatang 24, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin
ay may buhay na walang hanggan, na hindi na mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Paano natin maipapaliwanag ang John 5:24 sa isang taong hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo? No? Malinaw na walang buhay na walang hanggan ang lahat ng mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo, at siya ay hahatulan. Napakaganda, no, ng talatang ito, no? Katotohanang sinasabi ko sa inyo. Kung naririnig natin ito, ang kanyang salita na ating ipinapahayag, no, mula sa salita ng Panginoon, at ito ay sampalatayanan natin, siya mismo, ang Diyos, no, na pinagtitiwalaan natin. Ang sabi rito ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya mapapasok sa paghatol, lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Siya ang gumagawa nito. Okay? Siya ang may kakayahan na ilipat tayo mula sa kamatayan at dadalhin tayo sa buhay na pag-asa kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon. Napakalinaw na ito, no? Na ito ang bibigyang pansin natin sa ating mga pagpatotoo. Isa sa bagay na dapat maunawaan ng taong binabahagi na natin, pinatotohanan natin tungkol sa ating Panginoong Kristo sa kaligtasan kanyang ipinagkakaloob. Kung hindi tayo magtitiwala, no, hindi natin paniniwalaan ang ating Panginoong Kristo, hahatulan tayo at may kapahamakan na siyang naghihintay. Mateo 9:10. Tingnan natin sa Mateo. Sa unang aklat po ng Bagong Tipan, Mateo 9:10. Mateo, kabanatang 9 sa talatang 10. At nangyari, nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan, at nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus na kanyang mga alagad. Kung mapapasin natin dito ay kadalasan na makikita natin ang mga uri ng mga taong nakakahalubilo ng Panginoon. Ang sabi rito, yung mga maniningil na buwis na kinikilalang mga makasalanan. So, ito yung titingnan natin mga recipient na dapat nating bigyan ng patotoo ng ating pananampalataya sa Panginoon Kristo, hinggil sa ating Panginoon Kristo, ay ang mga taong ito, no? Na talagang ating Panginoon Kristo na parito upang hanapin ang lahat ng mga may karamdaman, no? Bilang isang doktor, hinahanap niya ang mga may karamdaman na ito, at ang karamdaman ito ay ang pagiging isang makasalanan. So ito madalas nakakasalamuha ng Panginoon. Bakit? Para magpatotoo, para sabihin ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa time ng Panginoon, na laging sinasabi, nalalapit na ang kaharian ng Panginoon. Okay, lalo na sa mga lahi niyang Hudyo. No, pinatotohanan niya ng kanyang mga alagad, nariyan na, nalalapit na ang kaharian ng Panginoon. Ang sigaw ni Juan Bautista, no, nagsisi kayo, nalalapit na ang kaharian ng Panginoon, sapagkat kailangan na ito ay ibahagi. Kanino? Sa mga tao na alam natin na kadalasan nakakasalumuhan ng Panginoon at binabahagi na niya ay ang mga taong may karamdaman sa pamagitan ng kanilang mga kasalanan, at sila ay bahagi na ng ating Panginoon at patotohanan hinggil sa pag-asa na meron tayo sa Diyos. Okay? Ganyan din sa Gawa 20:20. No? Aklat po ng mga gawa. Tingnan natin sa aklat ng mga gawa, kabanatang 20 sa talatang 20. Ito pa ang sabi ng salita ng Panginoon: kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay. So, mga tao na nangangailangan na alam natin, mga taong makasalanan na kailangan natin bahaginan ng salita ng Panginoon. No, natulad nating isang makasalanan na nakarinig at niloob ng Panginoon na maipaunawa ito sa atin at tayo ay nagtiwala sa Kanya, na bahagi din na isa sa mga taong makasalanan na nakakamit ng biyaya ng Panginoon. At ngayon, nakita natin din dito sa talatang 20 ng Gawa 20, ito yung mga lugar na kung paanong si Pablo ay pinupuntahan niya upang mangaral, magpatotoo hinggil sa ating Panginoon Kristo. Saan to? Bahay-bahay.
no? Naalala ko madalas kapag aaral kami o training tungkol sa door-to-door evangelism. Kaya nga po door-to-door evangelism, ibig sabihin bahay-bahay po yan. No, may pagkakataong imbitahan sila, invite sila, at makapagbahagi tayo ng maikling mga sandali na magpatotoo hinggil sa ating Panginoon Jesucristo, hinggil sa kaligtasang ibinibigay ng Panginoon, no, sa pag-asa na ibinibigay niya. So kahit sila Pablo noon, nagbabahay-bahay sila. Nagbabahay-bahay sila. Kaya nga po ito ang maraming karaniwang mga estilo ng iba't ibang mga relihiyon upang hikayatin nila ang mga tao sa kanilang mga grupo. Ang alin? Ang sila'y kumatok sa bahay-bahay and then magbigay ng mga babasahin, mag-alok ng mga iba't ibang mga gawain o ano paman upang ipakilala at patotohanan yung dala-dala nilang mga turo. Pero nung unang panahon, sa unang mga iglesia, kay Apostol Pablo, ginagawa rin nila ito. At maganda rin na ito ay talagang ginagawa ng isang church, no, na magkaroon ng pagkakataon na mag-train hinggil sa door-to-door, personal evangelism, and then sa maranasan nila na talagang magbahay-bahay at magdala ng mga babasahin hinggil sa mabuting balita ng kaligtasan, at kung may pagkakataon sila ay makapagpaliwanag upang ibahagi ang pananampalataya kay Kristo. So sa bahay-bahay. Again din, isang magandang makita na natin ang John 6:44, na ito isa sa magandang tandaan din natin sa ating pagtulong sa ibang tao upang hangarin natin na sila ay makapakinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Bahaginan, ang sabi ng John 6:44 ay ito. John 6:44 na madalas ulitin ito sa aklat ng Juan na sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. John 6:44. Walang taong makakalapit sa akin, ito ang sabi ng Panginoong Jesus, maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Hangad natin tumulong sa mga tao na sila ay mailapit sa ating Panginoon, no? At tayo ay nagiging instrumento ng Panginoon sa lahat ng mga tao na pwede nating tayo ay maging daan upang sila ay makapakinig ng salita ng Panginoon, maging daan upang sila ay tulungan natin na makalapit sa ating Panginoon Jesucristo at magtiwala. Pero tandaan natin, wala sa atin ang kapangyarihan ito. Wala sa ating mga kamay, galing o karunungan o lakas upang sila ay talagang mailapit natin sa ating Panginoon Jesucristo. Dito malinaw na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo kung sino ang nag-i-initiate na mas lalo upang sila ay makalapit sa ating Panginoon. Nagayang naranasan din natin, no, na sana ang kinindi natin na hindi tayo nakalapit sa ating Panginoon Jesucristo upang manampalataya, magtiwala sa Kanya, makilala Siya. Yes, meron tayong mga manifestation upang magpatunay na tayo ay tumanggap, na tayo ay nakinig, na tayo ay nagtiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng ating personal na ginawa sa Panginoon nung makakilala tayo sa Kanya. Pero tandaan natin, kinikilala ba natin na kung hindi nag-initiate ang Diyos gumawa sa ating buhay, hindi natin magagawa ang mga bagay na yun. Kaya nga po, biyaya ng Panginoon. No? Wala tayong bahagi upang ang biyayang ito ay nararapat para sa atin. Pero salamat dahil ang lahat ay gawa ng Diyos. Bilang isang taong makasalanan, napatay, siyempre wala ka na magagawa niyan, di ba? Hindi ka na makapag-iisip, hindi mabubuhay ang ating puso upang tumibok na magmahal sa ating Panginoong Kristo. Ngunit salamat sa Panginoong Diyos dahil ginamit niya ang salita ng Panginoon, and then ang Banal na Espiritu tulong-tulong ang tatlong personang ito, no? Nung dumating ang salita ng Panginoon at gumawa ang Diyos sa ating puso, binuhay niya, maunawaan natin ang batong puso, no, ay binigyan niya ng pusong laman na makaunawa at mabuhay at maintindihan natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Malinaw, kaya tayo nakalapit dahil ang nag-initiate dito at ang gumawa, purihin natin
ang Diyos sapagkat siya ang kumilos muna sa ating buhay bago natin maunawaan at tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan at sampalatayanan natin ang mga bagay na ito. Kinikilala ko na ang kaligtasan na meron ako, no? Sa pamagitan ng pagkilos ng Diyos una pa man sa aking puso upang maunawaan at pagtiwalaan ko ito. Okay? And then, nagmamanifest ito sa pamagitan ng ating pakinggan, naunawaan, lumapit sa Panginoon Jesucristo, tinanggap siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, at naranasan natin na lumapit sa Kanya at buong pusong magsisi sa ating mga kasalanan, at siya ang tinanggap natin bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Nakita po ninyo, para po kasing mahirap na talagang pagbanggain, no? Yung soberenya ng Diyos, and then yung magagawa ng tao. Pero salamat dahil ang napakahalaga ay maunawaan natin, nagawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay ito upang maranasan natin at matanggap natin ang biyaya ng kaligtasan na nanggagaling sa Kanya. Okay? Kaya malinaw dito, talagang ang Diyos ang lahat na gumawa ng ito bago pa man tayo kumilos at makalapit at makaunawa sa ating pananampalataya. Malinaw po yan, di ba? Sa John 1:12, dagdag ko po nga po ito para mas malinaw pa sa atin, ano? Kaya hindi tayo dapat magmapuri sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon at tinanggap natin siya bilang pansariling tagapagligtas sapagkat ito'y mula sa Diyos, ito ay biyaya ng Diyos para sa atin. John 1:12 and 13. Datapat ang lahat ng sa Kanya'y nagsistanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga tuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Okay, tumanggap, nagtiwala sa Kanya, nanampalataya sa Kanya. Verse 13, na mga ipinanganak na hindi sa dugo. No? Ito po yung ikalawang kapanganakan na naranasan natin sa Panginoon Jesucristo. Sabi dito ay ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Niloob ito ng Diyos, no? Niloob ito ng Diyos. Bago pa man mangyari na gumawa ang ating mga kalooban. Nakita po ninyo? Hindi po masama yun na nag-manifest yung ating pagtitiwala sa Panginoon na tayo ay nanampalataya, tumanggap sa Kanya, nagsisi sa Kanya, and then nagkaroon ng pagbabago sa ating buhay at ginawa niya ang ikalawang kapanganakan. Ito ay kalooban at ginawa ng Diyos sa atin. Okay? Kaya ito isang malaking biyaya ng Panginoon. Huwag tayong maging inconsistent. No? Na para bang mag-argue ka agad tayo, hindi, ako tinanggap ko siya. Hindi. Walang problema yan. Pero naniniwala ba tayo? Bago pa man mangyari yan at magawa natin ang bagay na yan, no? Magtumugon tayo sa pananampalataya, naniniwala ko ba na talagang nag-initiate at ang gumawa ng Panginoon ito ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya wala tayong ipagmamapuri. Ephesians 2:8 and 9 sa ating pananampalataya sa Panginoon, no? Na para bang ipinagmamayabang natin, no? Na kung hindi tayo kumilos at gumawa, hindi tayo mariligtas. Okay? Tandaan natin, unang gumawa ang Diyos sa ating buhay. Kaya naniniwala ko, alam po ninyo, yung paniniwala niya na dahil sa kanyang pananampalataya, no, lamang, no, na ito ang gumawa upang matanggap niya ang kaligtasan ito at hindi niya kinikilala ang gawa ng Diyos bago pa man. Makikita po ninyo ang kayabangan, no, sa taong ito. Nakakalungkot. Very inconsistent tayo sa bagay na ito. No? Hindi kinu-question, hindi masama kung tayo man ay tumanggap sa Kanya at nanampalataya sa Kanya. No? Hindi masama yan. Pero sana kinikilala mo, above all, ang Diyos pa rin. And then, sa biyaya niya, tinanggap natin ito. Okay? Kaya malinaw sinabi ito, hindi tayo makakalapit sa Kanya kung hindi tayo inilapit ng Ama sa Kanyang anak. So, hindi po natin maaaring baliin ang bagay na ito. Okay? Kaya sana maging malinaw po sa atin ito. Philippians 2:14 and 15. Philippians 2:14 and 15 na magandang tingnan, bigyan pasin pa natin. Filipos 2
14 at 15. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulugan at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay na mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang lahing liko at masama sa gitna ng sila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. Makikita po natin ang mga patotoo tungkol sa ating Panginoong Kristo ay hindi lamang sa salita, kundi sa pamagitan din ng ating pamumuhay, ayon dito sa Pilipos 2:14-15. Hindi lang tayo pahayag ng pahayag, kundi kasama rito ang magandang patotoo ng ating pamumuhay. Tugma po ito sa ating sinasabi. Nakakahiya sa Panginoon at nakakahiya sa maraming tao na minsan lumilika ng malaking tanong, no? Na hindi tugma yung ating sinasabi sa ating ginagawa. Kapatid, magandang siyasatin natin ang ating mga sarili sa bagay na ito na napakahalaga, no, sa ating pagpapatotoo. Tandaan po ninyo, nagpapatotoo po tayo tungkol sa Panginoon Kristo, hindi sa pagpapahayag natin na mapakinggan nila. Pero mga kapatid, tugma ba ang ating sinasabi sa ating ginagawa o pamumuhay sa araw-araw? Nakakaya po ito sa Panginoon at nakakaya po sa maraming tao, no, na dilika ng di kapanipaniwala kung ano yung sinasabi natin. Okay? Huwag po nating idahilan, no, na ganito na tayo, ganito ang hindi po. Binabago po tayo ng Panginoon yung pananampalataya na naranasan natin sa Panginoon Kristo. Meron pong ikalawang kapanganakan na ginawa sa atin. Yung mga bagay na luma na, dapat yan ay nawawala na, no? Unti-unti sa biyaya ng Panginoon, sa kabanalan, araw-araw binabago po tayo. Yan po yung proseso ng ating pagpapabanal, o yung unang nangyari sa atin, no? Yung phase 1 ay yung pag-aaring ganap ng Diyos. O phase 2, yung anong ating pagpapabanal sa araw-araw, yung sanctification na naranasan natin. Okay? Yun po ang magandang proseso sa ating pananampalataya, sa binabago tayo bawat araw, bawat sandali. Kaya napakahalaga po na kung ano yung sinasabi nating patotoo ay tugma sa ating ginagawa, sa ating buhay. Bakit? Ang sabi rito, ito rin po ay nagsisilbing isang liwanag, patotoo, no, sa mga nakakakita sa atin. Napakahalaga. At marahil ito ang isang dahilan kung bakit hindi tayo makapag-share sa ibang tao. Bakit? Kasi nga hindi tugma yung ating ginagawa doon sa sasabihin natin. Number 1 yan. Nakadahilang hadlang kung bakit hindi ka makapag-share, hindi mo mabaibahagi ang tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Dahil ang unang patotoo na binabahagi natin ay ang buhay na naranasan natin, na tinanggap natin sa Diyos. Okay? Kaya ang kadahilanan na hadlang, ikaw, kung bakit hindi natin maibahagi. Sapagkat walang proof, walang manifestation na nakikita hinggil sa ating ibabahagi. Kaya malinaw dito, alisin ninyo, no, yung mga bulong-bulong na yan, pagtatalo. Sapagkat lilikhayan ng hindi magandang patotoo sa mga tao. Nihangad pa naman natin na sila ay mabahagi na ng salita ng Diyos at pananampalatayang tinanggap natin sa Panginoon. Paano natin i-share yan? Kung tayo nga rito, nagtatalo-talo, hindi nagkakaunawaan, nagbubulong-bulungan. No? So, imposible. Kaya napakahirap. Kaya sana po ay maging hamon ito sa atin. Kung ano yung patotohanan natin, ay dapat tugma sa ating mga ginagawa o pamumuhay. Okay? Siguro, isa pa rito, mga talata rito ay sa Colosas 4:5 at 6. Colosas, Kabanatang 4, 5 at 6. Magsilakad kayo na may karunungan sa mga nasa labas, na inyong samantalahin ng panahon. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya, nagkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Ito na naman, pinakita na naman ni Apostol Pablo sa atin, no, na lumakad tayo na may karunungan na nasa labas. Tugma ba yung ating paglakad niya sa ating mga, yung ating pamumuhay, sa ating mga ibabahagi, sa ating mga sinasabi, no, sa mga nasa labas, na inyong samantalahin ng panahon.
Malapit na ang pagdating ng Panginoon. No? Isa pa rito na binigyang pansin talaga specific ay ang pananalita namin laging may biyaya. Yung ating pagsasalita. Kasi nga, mag-share tayo sa pamagitan ng ating salita. At ano ang mga salita lumalabas sa atin? Ito ba may biyaya ng Diyos? No? Na may lasang asin ba yan? Yung mga kabulukan na mga salita. No? Na ito pa yung nakapag-aalis ng mga bulok na mga salita. Inyong maalaman kung anong nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Okay? Yung tama na maaaring pangangailangan, na maaaring tanong na mga babahagi na natin, meron tayong mga tamang isasagot sapagkat may salita tayong ginagamit na biyaya at may lasang asin. Hindi yung mga kabulukan na itatanong sa atin, ano isasagot natin? Mga kabulukan din na mga salita. So siguro po ay dito magandang hamon para sa atin ito, sa ating pagpatotoo sa Panginoon. Okay? Kamusta yung ating paraan ng pagsasalita? Paraan ng ating pagsasalita. Malaking bagay po na maintindihan natin mga bagay ito. Anong uri mga panalita na dapat nilang narinig mula sa atin? Salitang may biyaya at salitang nagkakalasang asin na nawawala ang mga anumang kabulukan. Maging handa lagi na makapagbigay ng patotoo tungkol kay Kristo. Okay? Anytime, pwedeng gamitin tayo ng Panginoon para magpatotoo sa ibang tao. May tao dyan na lalapit sa atin at sila mismo ang magtatanong hindi sa ating patotoo. At meron naman na tayo ang unang lalapit sa kanila upang ma-insist natin, maibigay natin at makapagbahagi tayo ng patotoo sa ibang tao. Pag-aralan mo ang mga mahalagang turo mula sa Biblia. Kung paano naliligtas ang isang tao sa kanyang mga kasalanan. Siyempre, dapat bago ka magpatotoo, alam mo kung ano yung babahagi mo. At hanggat maaari, mula sa salita ng Panginoon na naiintindihan natin at napaipaliwanag natin hindi sa salita ng Panginoon. No? Madalas po nating nababanggitan hindi sa gospel. Ano ang gospel? No? Ano ang pinaka-mensahe ng gospel na ito? Sana nauunawaan natin ito para maayos tayong makapagpatotoo para sa iba. And then, siyempre, may mga talata mula sa Biblia na maaaring sumuporta sa ating mga patototohanan sapagkat dito nagmumula yung ating sasabihin mga patotoo. No? At sanayang maipaliwanag ang mga buting balita sa paraang madaling maunawaan nila. Kaaya-aya sa pandinig ng iba. Pag-aaralan natin mabuti para masabi natin mabuti ang ating pagtotoo. Pagkatapos ay ipinalangin ito na makapagtotoo tayo sa mga taong ibibigay ng Diyos para sa atin. Okay? Kaya sana, isa sa maaring magawa natin matulungan ng iba, siyempre, parin natin sa Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Mag-aaral ka mabuti, tingnan mo mabuti kung ano yung babahagi natin sa maayos na paraan at mga salitang gagamitin natin upang sila ay makinig and then idalangin natin na buksan ng Panginoon ang kanilang mga puso upang sila magtiwala at tanggapin nila ang mensaheng ibinabahagi natin sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo. At idalangin natin, Lord, ibigay mo yung tao na gusto mong mabahaginan ko ng salita ng Panginoon. Gusto ko silang tulungan. Nagaya ko na nakatanggap ng kaligtasan, pagpapatawad ng kasalanan, bagong buhay galing sa iyo. Nagnanais na ko ng iba naman ay makakuha rin ng biyayang ito sa pamamagitan ng paggamit mo sa akin, no? Kaya maraming paraan po, no? Kung halimbawa nagtatrabaho po kayo, marami kayong mga customers, teacher, mayroon kayong mga estudyante, no? Sa trabaho, mga paraan upang sila ay malapitan natin at mabagay na natin ang salita ng Diyos. Maraming kaparaanan, pero idalangin mo sa Panginoon ito, Lord, turuan mo ako, mapag-aralan ko ito, bigyan mo ako ng lakas at karunungan, at sa biyaya mo, Panginoon, ituro mo ang mga tao na gusto mong mabahaginan ko ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa kaparaanan nito ay isang bagay na makatulong tayo sa kanila sa pamamagitan po ng pagbabahagi natin ng ating mga patotoo. So mga kapatid, sana po ay nakatulong po sa atin ang unang paksa na ating nakita rito, no, hinggil sa tungkulin natin na magpatotoo. Sana magawa natin ito, tungkulin natin lahat ito na nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan sa ating Panginoon. Okay? Kaya sana po patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa bagong kalat na ating pinag-aaralan hinggil po sa paraan kung paano tayo makakatulong
sa ibang tao. Let us pray po. Lord, salamat po sa inyong tulong at biyaya. Patuloy na kayo po ang aming maibahagi sa maraming tao. At sana ilagay mo sa aming puso na makatulong, Panginoon, sa mga tao na nangangailangan tungkol sa inyo. Gamitin po ninyo kami at bigyan kami ng karunungan, ng kalakasan, at sa pamagitan ng aming mabuting patotoo, gamitin mo kami na makapagpatotoo sa ibang mga tao. Kayo ang magbigay sa amin ng lakas, ng karunungan, at patuloy na kayo ang mabigyan po namin ng kaluwalhatian sa aming buhay sa lahat ng aming gagawin. Salamat po, ingatan po ninyong bawat isa. Salamat po sa kabutihan at pagpapala mo, pagpalain po ninyong Majuro Christian Church na patuloy na kayo ang sa amin ay magpapalakas ng aming pananampalataya. Papuri po at pasasalamat ay aming pong ibinibigay sa inyo sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Sa muli pong pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, patuloy po tayong magdalanginan sa Panginoon at gamitin tayo ng Panginoon sa kanyang ministeryo. Pagpapala po ay patuloy na ibinibigay ko po sa bawat isa sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi at tayo po sama-samang mananalangin na sa Panginoon. Salamat po.